Yung mga kabusing, isang magandang balita nga po ang bumungad sa ating ngayong araw. Sapagkat napili nga po ang isa nating pambato na kasalukuyang world rank sa light flyweight na si Jason Striker Bison ng kampo ng kasalukuyang Unified WBA and WBO, andaring minimum champion Oscar El Popilo Culaso. Nag-voluntary title defense nga po itong si Culaso sa kanyang mga belt dito sa ating pambato. Nagaganapin nga po ang kanilang laban sa darating na September 20 sa Fantasy Spring Resort and Casino in Joe, California. Sa una nga pong napabalita ay maglalaban sana itong si Jason Striker Bison at Reggie Suganov para sa IBF Flyweight Title Elimination ngayong September 20. Nagaganapin nga po ito dito sa Tagbilaran, Bohol. Pero baka hindi na ito matuloy sapagkat pipiliin nga po nitong labanan itong si Oscar Culaso kumpara sa kapwa natin na si Reggie Suganov. Pero isa itong mabigat na desisyon para kay Bison sapagkat bababa ito ng timbang. Huling laban nga po nitong si Bison sa minimum division ay taong 2018 pa lang. Dapat talagang makaroon ito ng nutritionist at magandang strength and conditioning coach dahil napakadelikado sa kanya ang pagbaba ng timbang. Saad nga po nitong si Bison na nagpapasalamat ito sa lahat ng tumulong para mangyari ang labang ito. Isa daw siyang fighter na may isang salita, handa siyang ipakita sa buong mundo na isa siyang magaling at karapat-dapat sa ganitong oportunidad. Gugulatin nito ang mundo ng boxing at irerepresenta ang Pilipinas na may pagmamalaki. Sinabi rin ni Oscar Culaso, natatapak ito sa ibabaw ng ring na nakahanda at maraming boxing IQ na ipapakita. Alam niyang isang magaling na fighter itong si Bison at gutom na agawin ang belt na nasa kanya. Pero ito ang hindi mangyayari dahil nag-ensayo daw ito ng mabuti para sa labang ito. Gaya ni Bison, irerepresenta rin ni Culaso ang kanyang bansa na mayroong pagmamalaki. Sa mga hindi nakakaalam, 3 Pinoy na nga po ang tinalo nitong si Oscar Culaso at ito nga po sina Vic Saludar, Melvin Jerusalem at Garen Diagan. Sa 3 ito ay itong si Saludar lamang ang umabot sa desisyon. Sa co-main event naman ay lalaban nga po ang pinakabatang babae naging undisputed champion na si Gabriela Sweet Poison Fondora, ang kapatid ni WBC Super Welterweight Champion Sebastian Fondora. Kaya kaabang-abang ang labang ito mga kabusing. Sa ibang banda naman, matapos nga po ang laban ni Charles Suarez kontra WBO Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete na nauwi sa isang kontrobersyal, ay hanggang ngayon nga po ay wala pang balita sa kanilang sinasabing rematch kung saan nanatili pa ring rank 1 itong si Suarez sa WBO ranking at nasa rank 3 naman itong si Magsayo. Sa buwan ng Agosto ay wala pang ang bagong ranking na pinalabas itong WBO at dahil nga po ay nasa top contender itong si Magsayo at Suarez ay posibleng magharap itong dalawa balang araw kung ipag-utos na ito ng WBO na maglaban ang dalawa. May rumor kasi na aakyat ng lightweight itong si Navarrete sapagkat nahihirapan na itong kunin ang 130 pounds. At kung mangyari man ito, ay ibabakante nito ang WBO belt. Kaya dito na mag-uutos ang WBO sa kanyang top contender na maglalaban. Kaya malaki ang chance na posibleng mapili ng WBO itong si Suarez at Magsayo na maglalaban. Minsan na rin sinabi ni Mark Magsayo na handa itong labanan si Suarez kung magkasundo ang dalawang kampo. Pero mas maganda kung sa WBC na lang lalaban si Magsayo dahil rank 1 na rin ito sa ngayon.